156 na mga bata nasagip sa isang care facility sa Mexico, Pampanga. American national na head ng pasilidad sasampahan ng reklamo. Rehabilitasyon ng Kamuning Busway at Footbridge umpisahan na ayon sa Department of Transportation. Investigasyon kaugnay sa online gambling isinasagawa sa Senado ngayong araw. Pagpapatigil ng operasyon nito muling ipinananawagan. Judiciary Fiscal Autonomy Act ganap ng batas matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Deliberasyon sa panukalan 2026 National Budget sisimula na ng Kamara sa Lunes. House Committee on Appropriations nagsasagawa na ng organizational meeting. At bagyong Podul na nalasa sa Taiwan. Habagat patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 14, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang panukalang pagpapaliban sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sa ilalim ng Republic Act No. 12232, idaraos na ang susunod na barangay election sa unang Lunes ng Nobyembre o November 2, 2026 mula sa orihinal na schedule ito sa December 1, 2025. Sa ilalim din ng bagong batas, itatakda ang termino ng barangay officials at miyembro ng Sangguniang Kabataan sa 4 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Hindi ititigil ng Commission on Elections o COMELEC ang preparasyon para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kahit na ganap ng batas ang bill na magpapaliban sa BSKE matapos itong lagdaan ng Pangulo kahapon. Ayon sa komisyon, inaasahan na nilang may question sa constitutionality ng nasabing batas sa Korte Suprema. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Naninindigan ang Commission on Elections na ipagpapatuloy nila ang preparasyon para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ito ay sa kabila na ganap ng batas ang panukalang batas na nagtatakda ng bagong termino ng barangay at SK officials na ang resulta ay maipagpapaliban ng halalan. Kami naman po ang inyong Commission on Elections, hindi po namin inihinto pa rin. Hanggang ngayon po tuloy pa rin yung aming pong paghahanda at ngayon magsisimula na kami ng paghihiring, pagtanggap ng mga opposition sa mga nag-apply na more or less 2.8 million na mga applicants for registration. Ayon sa COMELEC, inaasahan na nilang may dudulog sa Supreme Court upang questionin kung naaayon ba sa konstitusyon ang nasabing batas. Kapag nag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang hukuman, ay matutuloy ang halalan. Ang mahirap ay kung hindi sila naghahanda, magkakaroon ng malaking problema. Usapan namin ng aming PMO, hihintayin namin yung Supreme Court case. Pag kami nag-file sa Korte Suprema, titingnan namin ano ang disposisyon ng Korte Suprema doon sa na-i-file na petisyon. Mag-TRO ba o comment lang? Kamakailan ay sinabi na rin ng veteranong election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na unconstitutional ang panukalang batas dahil sa paglabag sa due process at karapatan ng taong bayan sa pagboto. Una nang dineklara ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang Republic Act 11935 na nagpapaliban ng 2022 BSKE matapos questionin ni Macalintal. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng patuloy na tulong sa mga lokal na mangingisda. Partikular na rito ang pagtatayo ng mga infrastruktura na kanilang mapapakinabangan. Ang detalye sa report ni Nel Maribohok.
10 pandagdag na modernong fish port ang planong itayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang tiniyak ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng inaugurasyon ng bagong inayos na Iloilo Fish Port Complex sa Barangay Tansa, Baybay, Iloilo City. Kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad. Hindi na kailangan isakay sa truck tapos kung saan padadalhin. Napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. 10 pa ito. 10 ang itatayo pa natin na ganito tuloy sa buong bansa. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ng Pangulo ang halaga ng modernong infrastruktura para sa sektor ng agrikultura tulad na lamang ng cold storage facilities upang mas umayos ang food supply chain. This is why our infrastructure is important dahil kahit na simpleng-simple lang na disenyo, meron lang tayong hallway na malaki, napakalaking bagay na kasi magiging sentro na yan para sa ating mga mangingisda na connection, they have a connection sa ating mga ice plant, meron na silang connection sa mga frozen food na retailer, sa mga retailer, yung mga maliliit at saka yung mga bentahan, yung maliliit na tindahan. Nangako rin ng Pangulo na pabababain ang cost of production at transportasyon ng mga magsasaka at mangingisda upang mas lumaki ang kanilang kita. Ininspeksyon rin ni Pangulong Marcos ang flood mitigation project sa Iloilo City, kasabay ng panawagan sa Department of Public Works and Highways at local government unit na tiyaking matibay at maaasahan ang flood control projects. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulo na nakita niya ang naantala at palpak na flood control projects na nagpapalala ng pagbaha sa probinsya. Inatasan niya ang DPWH na panagutin at i-blacklist ang mga anyay palpak na contractors. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinahayag ng presidential son na si House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na hindi ito papayag na ang maipapasang pambansang pondo para sa 2026 ay malayo sa bersyong isinumite ng administrasyon ng kanyang amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa nito ang pahayag matapos formal na ma-turn over ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbabala ito ng reenacted budget kung hindi rin lang tugma sa mga prioridad ng kanyang administrasyon ang ipapasang 2026 National Budget ng Kongreso. Sa Lunes na, August 18, nakatakdang umpisahan sa Kamara ang deliberasyon sa panukalang pondo ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan para sa susunod na taon. I will not allow a budget on the floor to pass that is a mutation of the NEP or that is become too far off from the NEP. As Majority Leader, I won't allow it to happen. Well, hindi po ba yung pag-approach sa power ng Congress? Well, it's the prerogative of the House to pull from certain agencies that haven't been utilizing their funds. Nakita mo naman ang tawag dyan, utilization rate. Sinita ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang isinumiteng panukalang pondo ng Marcos Jr. Administration para sa sektor ng kalusugan at Department of Public Works and Highways o DPWH sa susunod na taon. Ayon sa mambabatas, 3 beses na mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa kalusugan. Tanong din ito, hindi ba sa public health hospitals nagpagamot ng leptospirosis ang mga kababayan ng pumalya ang flood control projects ng pamahalaan? Sa 2026 National Expenditure Program, may 881.3 billion pesos na nakalaan para sa public works habang 320.5 billion pesos naman para sa health sector. Samantala, nakapaloob din sa budget ng health sector
ang nasa 53.3 billion pesos subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Matatandaan zero subsidy ang state health insurer ngayong taon na umani ng kontrobersya at pagtuligsa sa iba't ibang sektor. This includes subsidies for PhilHealth to cover the insurance premiums of indirect contributors, as well as funding for medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Nasa halos 113 billion pesos ang paanukalang pondo para sa flagship Ayuda Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para sa taong 2026. Inaasahang nasa higit 4 na milyon ang magiging benepisyaryo mula sa alokasyon ng pondo. Samantala, nasa 11 billion pesos naman ang ilalaan para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Zero ang alokasyon para sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD mula sa 2026 proposed national budget. Ayon kay Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, ito'y dahil may pondo pa ang AKAP sa 2025 budget. Isang programa ang AKAP na layong tulungan ang below minimum wage earners. Naging kontrobersyal at kinondena ang AKAP sa ilalim ng 2025 budget dahil sa mga alegasyong ginamit ito sa pamumulitika bago ang 2025 midterm elections. Nasa 26.7 billion pesos ang alokasyon para sa AKAP sa 2025 budget ng DSWD. Sa August 18, target ng Kamara na simula ng deliberasyon para sa pambansang pondo sa taong 2026. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Opisyal nang ilulunsad ngayong araw ang isang tracking tool na magiging gabay sa paglalaan ng pondo para sa mga programa ng mga kabataan sa buong bansa. Ang inisyatibang ito ay sinuportahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa Quezon City, may report si Jed Neresina live. Jed, paano makatutulong itong tracking tool na ito sa paglalaan ng pondo para sa mga programang pangkabataan? Aga may sistema na ikakaskade sa bawat local government units at itong sistema na to yung tutulong sa mga LGU para ma-analyze kung gaano kabigat o gaano kalaki yung kailangan nilang mailaan na pondo para doon sa specific na programang nakalaan para sa mga kabataan. Ngayong araw inilunsad ang tinatawag na Child Budget and Expenditure Tagging and Tracking o CBET tool. Ito ay isang sistema na ikakaskade sa mga LGU upang mamonitor ang pag-budget at paggasta nila ng pondo para sa mga kabataan. Ayon kay Undersecretary Angelo Tapales ng Council for Welfare of Children, gagamitin ng LGU ang nasabing tool para matukoy kung paano nila ginagastusan ang mga programang nabanggit. Binigyang diin ni Yusek Tapales na hindi lang sa papel ang mga programa, kundi target ng nasabing sistema na mamonitor kung talagang nalalaan o napaglalaanan ng budget ang mga programang pambata. Malalaman din sa pamamagitan ng CBET tool kung magkano ang nakalaang pondo sa programa at kung paano ito nagagastos. In not so many words, ang gagawin ng mga LGUs dito, ikakama o ipapasok nila doon sa sistema yung mga project nilang pangbata, ilalagay din nila doon kung magkano yung budget na inallocate nila, inobligate, saka dinisburse. Tapos may mga weights na i-assign sa project na mga ilalagay nila. Kunyari, if this is exclusively for children, talagang target ang bata, 100% ang bigat niyan or weight. Dagdag ni Yusek Tapales na titiyakin nito na hindi nasasayang ang pondo at sa halip ay direktang mapupunta sa mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga bata sa edukasyon, kalusugan at proteksyon.
At bilang patunay ng pagkakaisa ng mga government units, inaasahang lalagda ang mga kinatawan ng BBM, DILG, CWC at iba pang ahensya ng gobyerno sa isang joint memorandum circular na nagpapahayag ng kanilang pagsuporta sa pagpapatupad ng tool na ito sa buong bansa. At dahil sa tool na ito, inaasahang mapapabuti ang pamamahala sa nasabing pondo, kundi magiging mahalagang kasangkapan din ang nasabing tool upang matiyak na ang mga bata ay nasa sentro ng pagpaplano at paglalaan ng pampublikong pondo. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nagsagawa na ngayon ang organizational meeting ang House Committee on Appropriations. Sa Lunes, August 18, ay sisimula na sa Kamara ang deliberasyon sa panukalang pambansang pondo para sa taon 2026. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang napag-usapan sa organizational meeting ng House Appropriations Committee? Ella, isinasagawa ngayong araw ng House Committee on Appropriations ang kauna-unahan nitong organizational meeting. Isang araw yan matapos i-turn over ng Marcos Jr. administration dito sa Kamara ang nasa 6.793 trillion pesos na 2026 National Expenditure Program. Dinaluhan ito ng mga kongresistang miyembro ng House panel sa pangunguna ng chairperson nitong si Nueva Ecija Representative Micaela Swansing. Present din sa organizational meeting si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa organizational meeting ng House panel, pinagtitibay yung mga panuntunang ipatutupad ng komite sa kanilang mga pagdinig. Bago ito, pasado alas 10 ng umaga nang umpisahan ang closed-door meeting ng mga miyembro ng House Committee on Appropriations at pagkatapos ng mahigit isang oras, muling pinapasok ang mga kawani ng media para sa public statements ng House Appropriations Panel Chair na si Representative Swansing. Samantala sa Lunes, August 18 na uumpisahan sa Kamara ang deliberasyon sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Dito ay inaasahang ipatutupad ang mga reforma sa budget deliberations ng Kamara, kabilang na ang pagbubukas nito sa publiko. Ella, mamaya aalamin natin kung meron bang mga napagkasunduan yung mga miyembro ng House Committee on Appropriations kaugnay ng mga ipatutupad na reforma sa budget deliberations dito sa Kamara. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nasa higit 17 billion pesos ang hinihiling na pondo ng Marcos administration para sa pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa susunod na taon. Batay sa proposed national budget na isinumite sa mga mambabatas kahapon, 17,495,734,000 pesos ang gugugulin sa ASEAN Summit 2026. Higit 10 billion pesos naman dito ang i-release sa Office of the President. Ang Pilipinas ang nakatakdang mag-host ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Judiciary Fiscal Autonomy Act. Sa pamamagitan ng bagong batas, mabibigyan ng kapangyarihan ang Korte Suprema na magsumite ng orihinal na budget proposal nito direkta sa Kongreso. Magpapatibay ito sa otonomiya ng hanay ng hudikatura. Sa naging talumpati ni Pangulong Marcos Jr., sinabi nito na sa pamamagitan ng kalalagdalang na Judiciary Fiscal Autonomy Act, mas magiging episyente at mas malaya ang operasyon ng hudikatura. Every month, funds will be released automatically. The Chief Justice is authorized to augment any item and modify through on-bank resolutions the allotment of funds within the bounds of the law to where they are most needed, whether that goes to hiring more personnel, repairing courtrooms, advancing their systems to keep up with their times. Patuloy ang pagpapalakas ng hukbong himpapawid ng Pilipinas kung saan 5 bagong Black Hawk helicopter ang opisyal ng nadagdag sa fleet ng Philippine Air Force bilang bahagi ng AFP Modernization Program. Narito ang report ni Ryan Lacanlale.
5 pang bagong S-70I Black Hawk helicopter ang opisyal nang tinanggap ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga kahapon. Pinangunahan ang acceptance sa turnover ceremony ni Lieutenant General Arthur Cordura, ang Commanding General ng Philippine Air Force. Ang mga bagong Black Hawk na ito ay bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines na layuning palakasin ang kakayahang panghimpapawid ng bansa. Noong Pebrero 2022, lumagda sa 32 billion pesos deal si dating Defense Secretary Delpin Lorenzana sa PZL Mielec ng Poland para sa pagbili ng 32 units ng S-70I Black Hawk. Ang 5 helicopter ay dumating sa bansa noong July 15, 2025, kasunod ng naunang 10 units na idiniliver noong Hunyo at Disyembre ng nakaraang taon. So ito po yung third set ng 5 pa. So that makes it 15 na po ang nag-arrive dito sa acquisition package na to. And we are expecting 17 more. Meron pong darating, expected yung 10 stores last quarter of this year. And then yung 7 na last will be hopefully gumating by 2026. Ang 5 Black Hawk ay magiging bahagi ng 205th Tactical Helicopter Wing ng Air Mobility Command. Mapapalakas nito ang kakayahan ng Philippine Air Force sa paghahatid ng tulong sa mga sakuna, transportasyon ng tropa at kargamento at tugon sa iba pang mahahalagang misyon. Ay, napakalaki ho ang tulong nitong ating saragdagang Black Hawk helicopters kasi sa totoo lang dati yung mga transport helicopters natin were ladies. Pero itong Black Hawk helicopters, mas malaki po siya, mas malaki capacity niya, over 3 to 4 times yung capacity. Kaya ako kapag nagkakarga tayo ng mga relief goods, kapag merong mga kalamidad, may mga kailangan tayong supportahan na humanitarian assistance and disaster relief efforts, malaki ho nakakarga natin. At the same time, for transport, kailangan po natin ito. Mas marami tayong tropa na nadadala for deployment, lalo na support of our ground troops. Matatandaang malaking bahagi ang paggamit ng Black Hawk helicopter sa pag-apula ng sunog sa Barangay 105 Tondo, Manila, kung saan naiwasan ng mas malaking pinsala sa komunidad noong 1 linggo. Ayon sa Philippine Air Force, malaki rin ang potensyal ng Black Hawk sa territorial defense, kung saan maaaring gamitin sa reconnaissance, surveillance, resupply missions at medical evacuation. Eventually, kapag nagkaroon na siya ng security tanks, mas mahaba ang kanyang endurance, which means mas matagal siyang makakalipad. And from Palawan, kaya-kaya niyang ilipad towards our areas in opportunity economic zone. Ang S-70I Black Hawk helicopter ay kilala sa bilis, lakas at versatility, kaya't isang mahalagang karagdagan ito sa lumalakas na hanay ng Philippine Air Force. Bago isa lang sa operasyon, dumaan ang mga ito sa mahigpit na tactical inspection at acceptance process sa pangunguna ng Department of National Defense, AFP at Philippine Air Force. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasinungalingan ng Estados Unidos ang pahayag ng China hinggil sa paglayag ng USS Higgins malapit sa Scarborough Shoal, kung saan sinabi ng China na iligal na pumasok ang warship ng US at itinaboy nila ito sa kanilang inaangking teritoryo. Mula sa Campo Aguinaldo, nagbabalik si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang detalye nitong pagkontra ng US sa naging pahayag ng China? Ella, Freedom of Navigation Operation o FONOP ang isinagawa nitong USS Higgins dito sa Scarborough Shoal o tinatawag nating Baho de Masinloc, na sinasabi naman ng China ito yung Wangyang daw na kanila umanong teritoryo. Ayon sa US 7th Fleet, layon ng FONOP na ipakita at ipagtanggol ang karapatan ng lahat ng bansa na maglayag at gumamit ng karagatan ayon sa international law. Bahagi rin ito ng pagtutol sa mga patakarang ipinataw ng China at Taiwan na humihingi ng permiso o abiso bago dumaan ang mga barkong pandigma sa lugar na kanilang inaangkin.
Git ng US, mali ang ng ligtas, profesional at legal. Dagdag pa, patuloy nilang ipaglalaban ang karapatan ng lahat ng bansa na maglalayag, magpapalipad ng eroplano at mag-ooperate saan mga pinapayagan ng pandaigdigang batas. Samantala, sinabi nga ng China kahapon na 2 barko ng US, kabilang na ang USS Higgins, ang pumasok umano sa kanilang teritoryo ng walang paalam, kaya itinaboy umano nila ito palabas. Batay sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard na isinagawa kahapon sa Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, na monitor ang paglalayag ng USS Higgins kasama ang isa pang barko ng US, ang LCS-20 Cincinnati, 30 nautical miles bago marating ang bahura ng Bajo de Masinloc. Sunod mo ng latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ayla. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Patuloy ang pagsasagawa ng mga hakbang ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang masiguro na matutugunan ang lumalaking bilang ng mga nagnanais magkaroon ng skills training sa bansa. Target ng ahensya na sa susunod na taon ay madagdagan pa ang bilang ng mga benepisyaryo ng kanilang mga scholarship program. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Mas maraming scholarship slots ang planong buksan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa susunod na taon. Bahagi ito ng mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon na matiyak ang pagkakaroon ng dekalidad na workforce sa bansa. Ayon kay TESDA Secretary Francisco Benitez, hindi lamang TESDA ang kumikilos para rito, kundi katuwang din ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture at Department of Migrant Workers. Yes, we would like to push as much as we possibly can, but we can't do it alone. So many of the programs or initiatives are designed to harmonize and converge or synergize with other agencies that are also delivering or have budget for training and workforce development. Bukod sa mga ahensya ng gobyerno, pinalalakas at pinalalawak na rin ng TESDA ang pakikipagtulungan at ugnayan sa mga pribadong kumpanya sa ilalim ng kanilang enterprise-based education and training, kung saan sa tulong ng mga pribadong kumpanya ay bubuo ng training programs na tutugon sa pangangailangan ng industriya. Dagdag pa ni Secretary Benitez, mayroong mahigit 4,400 technical vocational o TechVoc institutions sa bansa. At upang matugunan ang patuloy na pagdami ng mga nagnanais na magkaroon ng skills training sa bansa, planong palawakin pa ang kanilang technical vocational education and training. Kung dati ay 30% lang ng total enrolled TechVoc students ang makakapag-avail ng scholarship, gagawin na itong 40%. Kasi napakalaki po ng demand, particularly for skills training and workforce development. At sa totoo lang, kulang pa rin ang fiscal space ng pamahalaan para matugunan yung full demand po ng ating workforce development. So siguro kung makaabot tayo ng 40%, that would be great. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Education na kanilang aaksyonan ang kakulangan sa silid-aralan sa bansa. Sa kasalukuyang sistema, DepEd ang tumutukoy ng pangangailangang nagtatakda ng disenyo at pamantayan sa kaligtasan at naglalaan ng pondo sa paggawa ng silid-aralan. Habang ang DPWH ang mahawak sa pagtataya ng gastos, procurement at mismong konstruksyon. Nagpasalamat din ang kagawaran ng edukasyon sa Department of Budget and Management sa pagbibigay ng special provision sa 2026 National Expenditure Plan na magpapahintulot sa DepEd na makipagtulungan sa iba pang ahensya. Nais ng ahensya na paigtingin pa ang koordinasyon sa Department of Public Works and Highways at buksan ang pinto sa mas flexible na pakikipagtulungan
sa mga local government unit, NGOs at pribadong sektor para matiyak ang ligtas, sapat at papanahong silid-aralan para sa lahat ng mag-aaral sa bansa. Magpapatupad ng mga measure ang Manila City Government upang maging maayos ang bar exam sa lungsod ngayong taon. Sa executive order na nilagdaan ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso, ipatutupad ang liquor ban, vendor restrictions, noise control at pagbabawal sa iba pang aktibidad ng 500-meter radius mula sa San Beda University at University of Santo Tomas. Ang liquor ban ay ipatutupad mula sa hating gabi hanggang alas 10 ng gabi ng September 6 to September 7. September 9 to September 10 at September 13 to September 14. Ang pagbabawal sa mga ambulant vendors ay ipatutupad mula September 6 hanggang hating gabi ng September 8, mula September 9 hanggang hating gabi ng September 12, at mula September 14 hanggang hating gabi ng September 16 upang maiwasan ang distraction sa mga examination venues. Ipagbabawal din ang mga videoke, karaoke, malalakas na speaker at iba pang maingay na devices kasabay ng petsa sa pagbabawal sa mga ambulant vendors. Gayun din, bawal ang mga political rallies, parada, salubong events, mga party, concerts at iba pang maiingay na events na hindi related sa bar exam. Magkakaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente ngayong Agosto matapos na payagan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mabawi ang ilan sa kanilang puhunan para sa pagpapalakas ng grid system ng bansa. Ayon sa NGCP, tumaas ang 9.25% ang average transmission rate para sa July billing mula 1 peso and 21 centavos per kilowatt hour. Noong Hunyo na magiging 1 peso and 32 centavos na per kilowatt hour. Bababa naman ang singil sa ancillary services mula 61 centavos per kilowatt hour noong Hunyo na magiging 58 centavos na siyang direktang ibinabayad sa mga generation companies. Pinayagan ng Energy Regulatory Commission ng NGCP na magdagdag ng singil sa loob ng 84 na buwan na katumbas ng kabuang 28 bilyong piso. Nagpaalala ang Land Transportation Office at LTO National Capital Region kaugnay sa isasagawang plate distribution mamayang hapon sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Ayon sa LTO, ito ay para sa mga may-ari ng motorsiklo na wala pang plaka mula taong 2014 hanggang 2017. Kinakailangan lamang na dalhin ang original at photocopy ng kanilang ORCR. Gayun din ang valid ID ng rehistradong may-ari ng motor, pati na ang deed of sale kung hindi pa nakapangalan sa inyo ang motorsiklo. Isasagawa ang plate distribution simula mamayang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon sa Music Hall ng SM Mall of Asia. Paalala ng LTO, tanging pamimigay lamang ng plaka sa mga motorsiklo ang isasagawa sa nasabing caravan. Sisimula na ang rehabilitasyon ng busway at ang kontrobersyal na footbridge sa Kamuning, Quezon City. Kanina, isinagawa na ang groundbreaking ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon nito na inaasahang matatapos sa Disyembre. Mula sa Kamuning, Quezon City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, paano ang magiging sistema ng gagawing rehabilitasyon ng EDSA busway dyan? At makakaapekto ba ito sa mga pasahero na sumasakay dyan? Magandang tanghali, Ella. Ayon kay Transportation Secretary Vince Tison, kung magkakaroon na ng ongoing construction, ay hindi naman ito makakaapekto sa mga pasahero dito sa EDSA busway Kamuning Station. Isinagawa na kaninang umaga ng Department of Transportation kasama ang Quezon City Local Government Unit ang EDSA busway at Kamuning Footbridge Rehabilitation. Sa ibinahaging plano ng DOTR, mas maayos na busway station ang gagawin dito sa Kamuning.
Bukod dito ay ililipat na rin ang Kamuning Footbridge o yung binansaga na Mount Kamuning na may taas na overpass na nasa 30 feet. Sa bagong footbridge na ipinakita, mapapansin na mas mababa ito kumpara sa dating footbridge na nasa 30 feet. Mas malapad din ito, may bubog at may elevator na magagamit ng mga senior citizen at person with disability. Nakakonekta din ang footbridge sa busway kung kaya't may access na rin kaagad ang mga pasahero na sasakay ng bus. Plano nga ng DOTR na matapos isang EDSA busway station at itong footbridge ngayong Disyembre. At yan muna ang ating update mula rito sa Kamuning, Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Sinagip ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 156 na mga kabataan mula sa isang inirereklamong care facility sa Mexico, Pampanga. Sa mga larawang ibinahagi ng DSWD, makikita na naka-barbed wire ang gate ng pasilidad. Siksikan din ang mga tulugan, marurumi ang mga banyo at may fire hazard na banta sa kaligtasan ng mga bata. Bukod pa rito ang reklamong hinggil sa umano'y mga bata doon na nakakaranas ng physical, verbal at psychological abuse. Agad naman silang ni-rescue ng DSWD Field Office Region 3 at ng Women and Children's Protection Desk sa Pampanga Provincial Office. Kaugnay nito ay naglabas na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng Cease and Desist Order upang pansamantalang ipatigil ang operasyon ng naturang care facility. Tiniyak din ng ahensya na sasampahan nila ng kaso ang naarestong head ng care facility na isang American national. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na rin ng DSWD Region 3 ang mga nasagip na bata. Nagbabala ang Office of the Vice President laban sa mga pekeng mensahe na ginagamit ang pangalan ng tanggapan at ni Vice President Sara Duterte upang manghingi ng personal na impormasyon kapalit umano ng 20,000 pesos cash assistance. Ayon sa OVP, ito ay malinaw na fake news at hindi dapat paniwalaan. Pinapayuhan ang publiko na huwag sumagot o mag-click ng anuman link mula sa naturang mensahe. Agad din itong i-report sa official channels ng OVP o sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat nito. Inihayag ngayon ng Philippine National Police na mabilis na narespondehan ang nangyaring hostage-taking kahapon sa Baliwag Public Market sa tulong ng 5-minute response time. Ayon sa PNP, matapos na maitawag sa 911 hotline ang insidente, ay agad na sumaklolo ang mga pulis at mabilis na nakaresponde sa insidente. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang detalye nung naging pagresponde ng PNP doon sa nangyaring hostage-taking kahapon sa Bulacan? Magandang tanghali sa iyo, agad na iwasan nga ang potensyal na pagkasugat at pagkasawi ng isang hostage victim sa Baliwag Public Market sa Bulacan kahapon. Ayon sa Philippine National Police, pasok sa 5 minuto ang naging pagresponde ng mga pulis sa hostage taking. Base sa report, 1:35 na madaling araw nang atakihin ng armadong lalaki ang 2 individual sa lugar. Bago nito i-hostage ang isang pinatilyo. Nai-report nila sa Baliwag City Police Station sa pamamagitan ng 911 hotline ang insidente bandang 1:40 ng madaling araw. Dumating nila ang mga pulis sa lugar ng 1:43 na madaling araw o inabot lamang ang pagresponde ng 3 minuto. Sinubukan muna nila ang pakipagnegosyasyon ng mga pulis bago nadisarmahan ang suspect na nagresulta sa pagkakasagip ng biktima. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kinikilala niya ang katapangan at professionalismo ng mga responding pulis. Aniya, pagpapakita kasi ito ng dedikasyon sa pagtupad ng mga pulis sa kanilang trabaho. Ang naarestong suspect aga ay maharap sa 2 bilang ng attempted homicide at serious illegal detention sa ilalim ng Republic Act 7610, a Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nanawagan ng ilang senador para sa agarang pagpapatigil ng online gambling sa bansa.
Kasabay ito ng pagdinig ng Senado ngayong araw kaugnay ng mga issue ng online gambling, partikular na ang masasamang epekto nito. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang pahayag ng mga senador kaugnay ng online gambling? Ella, legal man o illegal, lisensyado o hindi, ang online gambling ay sumisira ng mga buhay. Ito ang binigyan diin sa pangunang talumpati ni Senator Erwin Tulfo sa pagbubukas. Siya ang chairperson ng Senate Committee on Games and Amusement sa pagdinig ng Senado kaugnay ng online gambling. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, sa likod ng mga advertisement o patalastas at ng regulasyon ay isang bilyong-bilyong pisong industriya ay na umuunlad dahil sa adiksyon sa pagsusugal. Nagdudulot anya ang adiksyon na ito sa pag-abandona ng mga magulang sa kanilang mga responsibilidad, pagkabaon sa utang at pagpapabaya sa mga anak na lumalaki ng watak-watak ang pamilya. Sa kabila nito, bilang committee chairperson ng Senate hearing, ay bukas ito sa pagdinig ng iba't ibang posisyon ng lahat ng mga stakeholder na responsable at apektado ng industriya. Ngunit may malakas na pahayag o panawagan ani ang komite para sa mga sindikato sa pagsusugal sa bansa. The Philippines will not be a playground for gambling syndicates. Whether foreign or local, legal or illegal, our youth are not for sale. Our families are not collateral damage. We are legislators sworn to protect the people, and in the face of this crisis, there's only one moral choice, ladies and gentlemen, end online gambling now. Para naman kay Senador Alan Peter Cayetano, mali ang gambling at pag-iimbot ng salapi ng ibang tao kahit ito man ay sa pamamagitan ng sugal. Aniya, hindi nagiging tama ang pagsusugal kung ito ay ginagawa ng mayaman, mahirap, kahit na ang kita nito ay napupunta sa proyektong panlipunan. The appeal is for us to come up with the right conclusion here, because we're spending almost 1 trillion pesos on education. Yet, what we're teaching our people is that gambling, gaming, and addiction is okay kasi malaki naman ang kita. Nilinaw naman ni Senate Majority Joel Villanueva na ang online gambling ay hindi lang kawalan sa pinansyal na aspeto. Ngunit may malaking kinalaman ito sa serious mental and physical health issues, mga sirang relasyon, labanan sa pamilya, pagtaas ng mga kaso sa domestic violence at iba pa, kung saan nagiging biktima rin dito ang mga menor de edad. Mr. Chairman, please let me put emphasis on this. Even minors are exposed to these dangerous platforms, putting our youth at risk for early addiction and lost opportunities. May mga kabataan po na hindi pa nga po pwedeng bumoto, pero araw-araw exposed na sa sugal. We must ask ourselves, how did we allow this to happen? Habang nanawagan ng mga naunang senador ng tuluyang pagpapatigil sa online gambling, hangad naman ni Senador Risa Ontiveros ang regulasyon para rito. Aniya, kailangan ng komprehensibong batas na tutugon sa lahat ng aspeto ng komplikadong issue na ito. Ella, may ilan pang mga senador na nagpahayag ng kanilang posisyon kaugnay nga dito sa pagpapatigil at online or regulasyon sa online gambling. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senado kaugnay nga dito, kung saan binibigyan naman ng pagkakataon na magsalita yung mga stakeholder na may kinalaman at epektado sa naturang industriya. Sa kalalabas lang na anunsyo, Ella, ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay nga ng online gambling sa Senate hearing, ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto, binibigyan nila ng 48 hours ang mga electronic o e-wallet companies na i-unlink o tanggalin ang kanilang pagkakaugnay sa mga online gambling platform. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pinaiimbestigahan ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa Department of Justice ang ilang prosecutor o piskal kaugnay sa umano'y issue ng grave misconduct at gross ignorance of the law. Ang hiling ng mambabatas ay may kaugnayan sa kanyang akwital sa illegal drug trade case. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong inihaing request ni Representative De Lima sa DOJ? Magandang tanghali, Aga. Naghain nga ng letter request sa pamamagitan ng kanyang abogado, si dating senador at ngayon ay Representative Leila De Lima dito sa Department of Justice o DOJ kanina. Ang layo nito ay gusto ng mambabatas na imbestigahan ng DOJ ang ilan nilang mga prosecutor o piskal. Nagugat ito sa pagpapawalang sala ng korte sa Muntinlupa kay De Lima sa kanyang illegal drug trade case. Pero naghain pa ng motion for reconsideration ang panel of prosecutors ng DOJ. Sa paniniwala ng kampo ng mambabatas, ito ay labag sa double jeopardy principle. Ayon sa abogado ng mambabatas na si Attorney Dino De Leon, may grave misconduct at gross ignorance of the law sa panig ng mga piskal ng DOJ. Nagpagamit umano ang mga piskal sa nakaraang administrasyon para sa political persecution o usigin si De Lima. 10 DOJ prosecutors ang inirereklamo at pinaiimbestigahan ng dating mambabatas. Ito yung formal complaint against the prosecutors involved in the political persecution of Leila De Lima for grave misconduct and gross ignorance of the law. No? Ito ay isang letter request for a formal investigation addressed to Secretary Jesus Crispin C. Remulla. Dagdag pa ni Attorney De Leon, umpisa pa lang ito ng kanilang mga hakbang dahil inaasahan na magsasampa pa sila ng mga kaso tulad sa Office of the Ombudsman. Aga kabilang din sa tinitingnan ng grupo ni De Lima na sampahan ng kaso ay mismong si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II dahil ito umano ang siyang nasa likod, uutak ng pang-uusig sa kanya. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. At para naman sa ating ulat panahon, asahan ang mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes dahil sa pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Base sa latest weather bulletin ng Pag-asa, posibleng makaranas ng makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Habang magiging maaliwalas naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon. Gayunman, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. May mga pag-ulan rin na nararanasan ngayong araw sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kahapon ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Goryo at wala ng epekto sa ating bansa. Binaha na may kasamang lahar ang ilang mga lugar mula sa bayan ng Ginubatan sa Albay. Bunsod ng naranasang malakas na pagulan kahapon dahil sa habagat. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa 1,300 mga pamilya ang naapektuhan ng kalamidad doon. At para sa detalye, may report si Ryan Salatandol live. Ryan, kamusta na itong mga binahang residente sa Ginubatan? Yes, Aga, kahapon nga pagkatapos ng malakas na pag-ulan ay agad na nagpapunta ng mga kawani ng Department of DPWH at ang MDRRMO Ginubatan upang magsagawa ng clearing operations at kagabi nga ay nagsagawa din ng mga relief operations sa lugar ng Ginubatan Albay kung saan merong mahigit 1,000 residente na apektado nitong pagbaha na may kasamang lugar na may kasamang lahar.
Aga nakaranas ng rumaragasang baha na may kasamang lahar ang ating mga kababayan sa ilang parte ng Ginubatan, Albay, partikular sa Barangay Masarawag. Ito ay dahil sa malalakas na pag-ulan na naranasan sa lugar kahapon dulot ng habagat na nagpaulan din sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ayon sa mga residente, bigla ang naging pagbaha na nagpaapaw hanggang sa mga kalsada. Kinumpirma naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Ginubatan na may kasamang lahar ang pagbaha. Dahil dito, nasa 1,300 na pamilya na ang apektado ng pangyayari. Hindi na nagpalikas pa ang LGU Ginubatan, ngunit pagtila ng ulan ay agad na nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Agad naman na nagpaabot ng mga relief goods at ayuda ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan at ang Department of Social Welfare and Development Office o DSWD sa mga apektadong pamilya. Aga, sa pakikipag-usap nga natin sa mga residente doon sa lugar, ay sabi nila dati nga daw ay pag malakas ang ulan ay bumabaha doon sa kanila, ngunit ngayon lang daw sila nakaranas ng ganon kalakas na ragasan ng tubig at may kasamang pag-ulan. At pagtila ng ulan, pag wala ng tubig ay nag-iwan ito ng gabundok na debris doon sa lugar sa Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay, sa mga residente na kiniklik yun ng MDRRMO at DPWH Ginubatan. Yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nagsisimula na ang 4 na araw na pagtitipon ng mga eksperto sa depensa at survival sa Baguio City. Mula sa City of Pines, alamin natin ang detalye kay Grace Doctulero live. Grace, ano ang layunin ng pagtitipon na yan ng defense at survival experts? Ella, magandang tanghali. Kasalukuyan ngayon na umaarangkada dito sa Cordillera Convention Hall sa Baguio Country Club ang 2nd North Survival Con na tatagal hanggang August 17, 2025. Layunin ng kaganapan na ito na pagtipunin ang mga eksperto at interesado sa larangan ng depensa, kaligtasan at self-reliance. Sa kasalukuyan, marami ng tao ang dumarayo sa tactical and survival exhibits upang makita at masubukan ang iba't ibang kagamitan para sa tactical at survival situations. Kasabay nito, patuloy ang gun show at LTO caravan para sa mga nagnanais kumuha o mag-renew ng license to own and possess firearms. Isang bahagi rin ng kaganapan ang Navy Reservist Recruitment na nagbibigay daan sa mga interesadong sumati sa Philippine Navy Reserve Force. Bukod dyan, maaari ring masaksihan ng mga dumalo ang mga live demonstrations ng practical na survival at tactical skills. Patuloy namang idinaraos ang mga expert talks kung saan nagbabahagi ng mga mahalagang kaalaman ang mga dalubhasa sa depensa at kaligtasan. Layo nito na masiguro na ang publiko ay may tamang kaalaman sa paghahanda laban sa anumang emergency o peligro. Ella, inaasahan ng mga organizers na mas marami pang dadalo na mga bisita sa hindi lamang mula dito sa Cordillera kundi mula sa iba't ibang panig ng bansa upang matuto at makilahok sa mga aktibidad. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctulero. Naramdaman na ang hagupit ng Typhoon Podul sa Taiwan nitong Miyerkules. Nagdulot ito ng pagkawala ng kuryente sa mahigit 60,000 bahay, pagsasara ng mga negosyo at paaralan at pagkansela ng mga domestic at international flights. Isa na ang naitalang nawawala at mahigit 100 ang nasugatan matapos ang matinding hangin at pagbaha. Umaabot na rin sa 8,000 ang inilikas para maiwasan ang matinding panganib dulot ng malakas at walang tigil na ulan. Maraming tinutulan ni Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un,
Ang paniniwala ng South Korea na positibong tumutugon ang Pyongyang sa kanilang alok ng kapayapaan. Giit niya, hindi kailanman inalis ng North Korea ang propaganda loudspeakers at wala silang balak gawin ito. Tinuligsa rin niya ang pagbabago sa plano ng taunang joint military drills ng South Korea at Estados Unidos na anya ay walang saysay at patunay pa rin ang kanilang mapanlinlang na layunin. Binigyan din ni Kim na hindi magbabago ang polisiya ng Seoul laban sa North Korea at wala rin planong makipagdialogo ang Pyongyang sa Estados Unidos. Tinawag niyang maling akala ang mga ulat na maaaring bumalik sa usapang pangkapayapaan ang dalawang bansa. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 7, na nagsasabi, ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. At iyan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.